Amen. Thank you so much, Pastor Rodel. Glory to God, I'm back. And thank you so much for this opportunity na nagbahagi mo ng inyong po. Kaya, is this a conference? Conference, right? 2 days conference. Praise God. Okay, kahapon nasa Yunlong kami. Grabe, very long pa na travel going to Yunlong. Ano? Long. Amen. Long. Ito naman sa One Chai, praise God. So we are so much blessed with the Word of God mula pa kaninang umaga. Actually, mula pa kahapon. And this afternoon, we are so much blessed with the Word of God. Kaya ako mismo, I'm excited with God's Word, hearing the Word of God. Because ako may naniniwala na sa bawat bibitawan ng mga lingkod ng Diyos ay meron pong magrema. Once, just a single word. Just a single word. It's enough for you to have your breakthrough. Kaya dapat po ninyong ano ba yung watch sa Tagalog? Dapat ninyong tignan, bantayan ay yung pong magrema na salita ng Diyos. Pag yan po ay rema, I tell you, you will have your breakthrough, your life will never be the same. Parang bukal lang yan. Kapag ikaw ay nakatumbok ng magandang bukal, pag ikaw ay nag-uhukay po ng balon. Pag nakuha mo yung bukal, kahit tag-init at kahit El Nino pa, hindi ka matutuyuan. Amen? Praise God! Pwede bang tayo manalangin? Pwede bang tuloy tayo muna tayo? Inat-inat muna tayo? Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Father, we thank you so much for this beautiful moment that we are here. Once again, oh God, sa aming huling session for this conference. You're gonna give us a revelation, a word, yung magbibigay sa amin ng kalakasan. You already blessed them, and you continually bless, Father God, everyone here. And this church, Father God, will overflow with your glory, with your blessing, with your favor. And now, we're gonna talk, Father God, the very source of that blessing. Kung manasagan ng Panginoon, ay hindi na kami matutuyuan pa anumang problema, suliranin na darating mo sa aming buhay. Thank you, Holy Spirit, for ministering to your people today. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Glory, glory. Alam po ninyo, napakarami pong naghahanap ng breakthrough sa buhay ko. Napakarami pong naghahanap anong gagawin ko. There's a step 1, step 2, step 3, many steps. Pero this time, I want to talk to you about the foundation of God's favor, and it will come to us supernaturally. Pag sinabi natin supernatural, it is not natural. Ibig sabihin, pag natural kasi, gagawan lang ng tao yan eh. Pag ordinary lang nangyayari yan eh, di ba? Pag sinabi natin extraordinary, it is the work of the mighty one. Pag sinabi natin supernatural, the word super is hyper. Ibig sabihin, above the natural. And the only supernatural, ang makapag-perform lamang ng supernatural, is no other than the super God. Our super God. Amen? Amen. I want to read to you Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Dito po sa NLT version. Dito sabi dito, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry, and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Sabihin na natin, right place, right time. So, makikita nyo na po kaagad dito mo yung sikreto, no? Kasi, ibig sabihin, don't lean on your strength. Don't lean on your own way. Don't lean on your own intellect. Or dun sa kakayahan mo. Kundi, ang sikreto po ng tagumpay ng isang tao is being in the right place, right time. Are you in the right place this time? Amen! Are you in the right time? Amen! Minsan, wala kayo sa right place. Pag wala ka sa right place, wala ka sa right time, and yet you're expecting victory, you're expecting favor in your life, then, hindi mo magaganap. Now, what is this right place, right time na sinasabi po ng
Bible. Actually, ito po yung pangyayari that was orchestrated by the Lord. Pag sinabing orchestrated by God, ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay. If you understand that everything happening to you is orchestrated by God, you can give Him all the glory, all the honor. Hindi mo ipagmamalaki at ipagyayabang yung galing mo. Hindi mo ipagmamalaki at ipagyayabang yung talino mo. It's all directed by the Lord, orchestrated by God, and there is a very source and very reason why these things happens to me. Katulad yan, itong lugar na to, di ba? Bigla nyo na lang nakuha, binigay ng Panginoon. It was orchestrated by the Lord. Amen. Ang Diyos na nagtakda ang lahat ng bagay. And we can say this is God's favor in our lives. In this verse, in chapter 9, verse 11, yung pong time dyan, right time, right place. Yung pong time that is kairos in Greek, yan po, yung pong happens means kara. Kasi doon po sa New King James Version, time and chance happen to them all. Dito po sa NLT ay right time, right place. Alam mo ninyo ang Bible is nagtuturo po ito ng pagtitiwala sa Diyos. There are 1,119 chapters in the Bible from Genesis chapter 1 up to Revelation chapter 22. Saan po ang gitna doon? Ang pinakagitna po ay ang 118 in the book of Psalms. From chapter 1, Genesis, to Psalms 117, 594 chapters. From Psalms 119 to Revelation 22, 594 chapters. So, ibig sabihin, yung pong nakapalaman is Psalms 118. Now, doon sa kagilagitnaan ng Psalms 118, it so happened, and I do believe, everything was orchestrated by God. No? Ang sabi dito sa Psalms 118 verse 8, okay? Ito po ang sinasabi sa Psalms 118 verse 8. Tignan natin yung lalabas dyan. No? Ano sabi niyan? It is better. Ayan. Ano sabi? It is better to take refuge in the Lord than to trust in people. Ibig sabihin, dito po sa akin pong notes, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Meaning, the very center of the Bible. Yan po yung pinakagitna na lahat. Itinuturo ng Biblia ang pagtitiwala sa Diyos. It's all about trusting God in everything. And those who trust in the Lord, they give Him glory for everything happenings to them. Na alam nila, lahat ng tagumpay, lahat ng bagay na mangyayari, it was orchestrated by God. So ano po itong right time, right place? Ibig sabihin, only God is able to put us at the right time, at the right place. Okay? And being at the right place, at the right time, could mean having divine protection. Pag nandun ko sa right time, right place, orchestrated by God, you are under God's protection. You are under the shadow of God Almighty. Being positioned for success, having opportunities to meet the right people. Yan. Ito na. Pag ikaw po ay nasa right time, right place, ibig sabihin po, dadalhin sa iyo ng Diyos yung mga tamang tao na makakasama mo at tamang tao na gagamitin ng Diyos upang makamtan mo at makamit at mangyari sa iyo ang mga pangako ng Diyos. And I do believe the time na na-meet ko po si Pastor Rodel, that was actually last May, just after the anniversary of his sanctuary. No? That is the right time, right place. Ibig sabihin, because right time, right place is a divine connection. We were connected together. And even Pastor Bishop Jerry, no? That was the time that we have
prayer force doon po sa Sorsogon, and it so happened na doon po sa church po niya, kami nagkaroon po ng conference. Ano? Right time, right place. At yung pong nangyari po sa akin, hindi man po ako educated, hindi man po ako academician, ano? Right time, right place, idinigit po ako ng Panginoon sa may-ari ng isang school hanggang sa ako po ay ginawang spiritual director. I became a spiritual director of a school, and then, right time, right place. Nireject ako, nire-reject ako. Kasi even there is rejection. Kasi kapag napopromote ka, merong naiinggit. Hello? Merong umaayaw. Pero kapag ang Diyos ang nag-promote sa iyo, I tell you, no one can stop your promotion. Why? You were at the right time, at the right place. Praise God. And dumating po yung time when I was in school, actually, no, po ay first time dumalo po sa isang executive meeting. Siyempre, lahat po ng mga kaharap ko ay mga doctorate, doctor of education, doctor of, engineering, lahat sila, mga dean, academic dean, and yet here's the pastor, ordinary pastor, saan galing itong ang itim-itim na pastor na to, and then, pagdating po doon, magpapakilala po ako. Pastor, introduce yourself doon sa long table ng mga executive. Sabi ko, ako po si Pastor. I don't speak Tagalog. You have to speak English. Ipinawisan ako. Sabi ko, okay, I have to speak English. What version of English do you want to hear? Because I have many versions of English. I have a New King James Version, King James Version, and an Ivy version. Who art thou? Sabi ko, gano'n po Nalaki ako kamatay. Kasi yung po mga English ko ay mga pinagdugtog-dugtong na memory verse. Amen? Ay sabihin ko sa inyo, kahit hindi ka marunong sa English, glory to God. Amen? Pag dugtog-dugtongin mo yan, English speaking ka na. Amen? Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and thus says the Lord thy God. Hallelujah. Pag hindi mo na alam yung kasunod, hallelujah, praise the Lord, glory. Amen! Amen. Walang sasalita rito kapag hindi alam yung susunod, alam mo na yung sabihin, hallelujah, amen. Alam mo ninyo, that was the time that they looked down the man of God. No, ako po yung nagbigay po ng instruction. Kasi syempre, spiritual director ka, kailangan sumunod sila sa iyo. Ito yung dapat natin gawin sa school na to. And everybody attended. Everyone from the highest position to the lowest position of all the staff inside this university, they must attend the mass. Mass pantawag namin kasi puro mga unbeliever. Alam mo niyo yung pagdating doon. Nung nagturo po ako just after my teaching, pinuntahan po ako nung admin manager. At sabi niya, Pastor, kailangan namin ng professor sa college. Pwede ka ba? Right time, right place. Could you imagine? Naging professor ako? Wow! If you are the right time, the right place, meaning there is a promotion. Yun po yung sinasabi ko kanina ni Pastor, ni Bishop Jerry na unprecedented. Parang hindi mo inaasahan. At hindi lahat nangyayari sa ganun, pero pwedeng mangyari sa iyo ng kakaibang kwento naman. Kasi magkakaiba tayo ng kwento. Amen? At lahat ng kwento natin may kwenta. Purihin ng Diyos lahat ng mangyayari sa buhay natin. If you are the right time at the right place, there is a supernatural favor coming to you, happening to you, and everything will orchestrated by the Lord. Could you imagine? Actually, yung office ko lang Sabi ko doon sa Vice President, asan po ang office ko? Ma'am, doon ba sa labas? Ayaw niya doon sa building na bago, ang ganda-ganda ng building. Pinapalabas ako. Tinawagan ko ngayon yung doktor na may-ari. Sabi ko, Dok, saan ako mag-office dito? Yung pong nakatabi ko. Nakatabi ko lang yun, Nakatabi ko lang po sa school, kung saan po ako nag-aral. No? About pastoring. Sabi niya, meron akong office dyan na yung ginagamit. Dyan ka mag-office.
Yan po yung office of the president. Could you imagine? They want to demote you. They want to demote you. But you know what? God will promote you. Amen. Nung ako po nandun ako, grabe yung lamesa. Siyempre, office of the president, yung may-ari po ng school, di ba? Tapos ang mga mamahaling mga sopa, tapos may lamesa, tapos may sariling CR. Tapos doon sa pintuan, nandun po yung sekretary, kung gusto mong magpatimpla ng kape, nandun yun. Naku po yung nagdi-4, sabi ko, right time, right place. Amen? Kahit ayaw nila, actually ayaw nila. Ayaw nila na mayroong pastor doon sa school. Ayaw nila na mayroong mangangaral sa kanila ng salita ng Diyos. Ayaw nila na doon ako mag-office, pero kapag ginusto ng Panginoon, kahit ayaw ng tao, mangyayari sa iyo. Nalala niyo yung buhay ni Mordecai? Ayaw niyang magbow kay Haman, nag-Haman. Diba? Ayaw niyang magbow. Kaya tintin niyo, ha? Sa inis ni Haman, nagpagawa siya ng bitayan para kay Mordecai. Ano mo nangyari? Ha? Sino nabitay doon sa nabitayan ginawa? Si Haman. So ibig sabihin, ang Diablo gumagawa ng sarili niyang bitayan. Kapag merong nagpaplano ng masama sa iyo, I tell you, the Lord will uphold you, my friend. The Lord will promote you. Kaya nga po kapag right time, right place ka, that is the favorable moment, that is your season, that is your opportunities to meet the right people and being a blessing to others. Ano po sinasabi ko lagi, that time, I learned to speak the word of God. Mga imposibleng bagay. I learned to speak what I want to see in my life. Don't let your word describe your situation, but let your word change your situation. Speak what you want to see, my friend. Dati nakamotor po ako, biruin mo, nakamotor po ako ng single motor, papunta po doon sa school. Naka-helmet, pagtanggal ko ng helmet ng gano'n, di ba? Gulo-gulo yung tapos pawis na pawis, tapos spiritual director, nakakahiya, no? Minsan kasi sinasabi ko, lahat ng mga anak ng Diyos mayayaman, ng lahat ng mga Diyos pinagpala, amen naman ang mga congregation ko. Hello. Tapos minsan ako po, ayan, nakabisikleta pa. May dumaan ko na sasakyan, ang bilis. Doon pa sa tapat ng ano ba yan? May tubig-tubig. Di ba? Tapos, sabi ng demonyo sa akin, meron bang anak ng Diyos na ganyan? Di ba minsan, yung mind mo parang may mga negative thoughts dumarating. Meron bang anak ng Diyos na ganyan? Sabi ko sa demonyo, alam mo, demonyo, bobo ka talaga. Tinatanong mo kung may anak ng Diyos na ganito, ako nga, anak ako ng Diyos! Kasi ako po naniniwala, naglalakad man ako, nagkabisikleta man ako, nakamotor man ako, nagdadrive man ako ng aeroplano o barko, anak ako ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin ang sitwasyon ko, ng short ko, ng chinelas ko, ang aking sitwasyon, whatever it is, I am a child of God. Don't allow your situation, circumstances to degrade you. You must know who you are. You must know your identity. At doon sa identity mo, you must be proud of. Dapat proud ka sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na wala akong pera, hindi ka na anak ng Diyos. Kapatid, naranasan mo walang pera sa bulsa, pero hindi po ako lumakad na parang basang sisiw. Laging may parang may spring ang aking paglalakad. Hindi nila halata na wala akong pera. Bakit ka mapapapekto sa sitwasyon? Amen? Yung mga mong living by faith, not living by your situation, not living by your feelings, living by what the Word of God says. Pag sinabi ng Biblia, mayaman ka, you need to believe mayaman ka, dahil pinaniwala mo mayaman ka, aspang mayaman ka. Hello? Kailangan mag-asta ka sa sinasabi ng Bible. Kasi right believing leads you to right living. You believe you are blessed, you believe you are rich, you believe you are a child of God, then whatever it is, you are a child of God. Lord, promotions will come to you. Dahil ako po'y nakamotor, lagi kong sinasabi doon sa tindahan ng brand new sasakyan isang araw, maglalabas ako ng brand new dyan.
Pero minsan doon sa diba pag may pot, no? Saan ka kukuha ng pamilya? So pinupunta-puntahan ko po yan. Ano? Kuha ng brochure. Ganyan lang ako kapal yung mainit yung brochure. Kaya, pero ito po ibig sabihin, pag lagi mong pinupuntahan, ibig sabihin, malapit mo na siyang maiuwi. One time, naiuwi ko po yung brand yung sasakyan. I don't know kung paano nangyari. Actually, yung mga pastor ko sa Maynila sa mga kaibigan ko, tataka sila. Sabi nga nila siguro dahil may kaibigan ng mayaman, wala. Minsan yung mga kaibigan mong mayaman na inaasahan mo kung ito yan. Amen? Meron akong kiss na mayaman. Ganito yan, ang pananampalataya po ay dinadala ka sa paghakbang. Amen? Parang si misis ko, lagi kong pinupuntahan mo, isang araw na iuwi ko na. So, diba? Diba? Sino dito yung nag-asawa na hindi malala pinuntahan ng pinuntahan tapos na iuwi niya kaagad. Grabe na yung team mo. Kailangan puntahan mo na ng puntahan. Praise God. So that is the right time, right place. But today, I want to discuss to you, saan ba nanggagaling yung right time, right place natin? We must see the very source. And the very source of our right time, right place is no other than Jesus. Sabihin natin, Jesus. In Revelation chapter 1 verse 8, Revelation chapter 1 verse 8, it says here, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. Now, I am the Alpha and the Omega. Ano po yung pagkakaintindi nyo yung Alpha? Simula, right? Sa Tagalog, sa English, beginning. And then, Omega means, hindi po yung painkiller yan, ha? Omega means the end, right? The beginning and the end. So sabi ni Lord, I am the Alpha, I am the Omega. I am the beginning, I am the end. Ay sulat dito, sabihin ninyo, anong epekto niya sa atin? What is the effect of this verse sa atin? Alam mo ninyo, minsan may mga binabasa tayo na parang wala lang. But the word of declaration at pag-angkin ng Panginoon that He is the Alpha and Omega, ito may pagpapakilala niya ng kanyang sarili. And when you understand this, I tell you, you're gonna miss all the supernatural favor in our lives. And yan nadala because of this Alpha and Omega, the beginning and the end. Ang word na yan, ang Hebrew word ng Alpha is Aleph. Aleph. And then the Hebrew word for Omega is Tav. Sabihin nga natin, Aleph, Tav. Okay, para maintindihan nyo, kasi wala po akong dyan, hindi ko po kasi naibigay doon, yung aming PowerPoint. Aleph, A-L-E-P-H, Aleph. Tav, T-A-V. Okay, T-A-V. Yan po yung Hebrew po ng Alpha and Omega. Meron pong word dito, kasi ako yung babasa po ng Interlinear Bible. Pag sinabi pong Interlinear Bible, ito po yung mga parallelism. Hebrew, Greek, English, and then the meaning, dictionary, nagbabasa po ako na gano'n, no? Kailangan huwag na kayo magbasa kasi talagang nakakaano ng utak minsan kapag wala ka talaga concentration. Pero napakasarap pong kalkalin ang ibig sabihin po ng Aleph or Alpha and Omega. So the Aleph is like X. Like X. And then Tav is N. Parang N. Yun po yung, so X, N. Okay, para makintindihan lang natin, no? X, N, that is Aleph, Tav. Now, pag nakakita po tayo sa Hebrew Bible ng Aleph, Tav or X, N, dun sa Hebrew, ibig sabihin, that is the Alpha and Omega. That is Jesus. Intindihan niyo po ako? Susubaybayin niyo po ba ako? You know what? The first mention of Aleph, Tav is in the beginning. Genesis chapter 1, verse 1.
Pagbabasahin natin sa ating English Bible, pakilagay na sa Genesis chapter 1 verse 1. Pastor, ang sabi po doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. Wala tayong makikita dyan na Alpha and Omega. Wala tayong makikita dyan na beginning and the end. Right? But you know what? Doon po sa Hebrew Bible, yung pong XM, which is the signature of Jesus, yung Aleph Tav, ay nandito po nakapagitna sa in the beginning, Aleph Tav. And then, next, God created the heavens and the earth. Kaya pala sinabi ni John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang ibig po sabihin nito, bago minensyon yung God, in the beginning, bago minensyon ng God, doon po sa Hebrew, ay nandun po yung Aleph, Tav, Alpha and Omega. Meaning, in the beginning, Jesus was there. Hello? Amen. This is amazing. Nung ito po inaaral ko, sabi ko, nandun si Jesus. The silent Jesus. The Alpha and Omega. Well, sa atin po, balik wala sa atin, yung Alpha and Omega, pero sa Hebrew, that is very important. Glory to God. And you know what? Jesus is the center. Kaya sabi po ni Pablo, let's go to Colossians 1:16. Tingnan nyo ha. Colossians 1:16, sabi po ni Pablo, Jesus is the center of everything. In Christ, all things were created. Okay, in Christ, all things were, everything was created through Him and for Him. So meaning, walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. So ibig sabihin, in the beginning, God created the heavens and the earth. There's no creation. There's no created being without Christ. Kaya pala nakapaloob doon sa Hebrew, yung Aleph Tav, which is the Alpha and Omega, dahil siya ang dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng bagay. And you know what? This wonderful truth was revealed by John. Doon sa John chapter 1, kung babasahin po ninyo, siya, sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Amen? So meaning, para mapangyari yung pong supernatural favor, para mapangyari yung pong right time, right place, para mapangyari po yung meron kang buhay, success, victory sa buhay natin, there must be the Aleph Tav, the Alpha and Omega. His name is Jesus. In your life, siya dapat nandoon sa buhay mo. At ang sabi po sa Colossians 1:17, next verse po tayo. In verse 17, and in Him, all things are held together. He existed before anything else, and He holds all creation together. Mga kapatid, tingnan niyo maigi. Let the revelation of the Lord be upon us. We got a mix of this wonderful truth. Sa pamamagitan, He existed before anything else, talking to Jesus Christ. Yung He po yan ay ang Panginoong Jesucristo. At yung po sinasabi niya rito na He holds all things creation together, ibig sabihin, ang lahat po ng bagay na may buhay at maging po ang mga planeta are held together through Christ Jesus. Siya po ang kumokontrol ng lahat ng bagay. Kung bakit po ang earth na kinalalagyan po natin ay hindi po ganun katulin, hindi rin po siya ganun kabagal, hindi rin po siya ganun kalapit sa araw, hindi rin po siya ganun kalayo sa araw, sapagkat ang paglapit pa ng earth sa araw, ibig sabihin tayo po ay masusunog. Ang paglayo naman po ng earth sa araw ay tayo po ay mag-freeze. Ibig sabihin, nandun po siya sa kalalagayan niya because of Jesus Christ. Everything are held together because of Jesus Christ. Now, ang gusto ko pong palabasin dito mga kapatid, lahat ng tagumpay natin, talino natin, lahat na naiisip natin, you must recognize that Christ is the wisdom. He is our wisdom in everything we do. And this is now the mystery.
Yung pong mystery dito, doon po sa binasa natin kanina sa Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Pwede yung mailagay po dito sa Ecclesiastes 9:11. Para tayo, kasi seminar naman to, this is the conference. I want to, kasi gusto ko dito na ipaunawa sa atin yung source ng supernatural favor coming in our lives. Yung dahilan kung bakit natin natatamasa ang tagumpay. Yung dahilan kung bakit tayo pinagpo-progreso ng Panginoon at kung hindi ka pa nagpa-progress, He is the reason for your progress, my friend. As sabi niya dito, it is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Alam niyo po ba, doon po sa Hebrew, again, it is all decided by chance. Okay? Dito sabi niya, by chance, yung pong by chance that, by being in the right place, nandun po sa pagpagitan po ng chance, yung XN. Ano po yung XN kanina? In Hebrew, Aleph, Tab. Ano po yung Greek na sinabi po doon sa Revelation? Alpha and Omega. The beginning and the end. At sino po yung Alpha and Omega? His name is? Jesus. Shout it out. His name is? Jesus. So, ibig sabihin, yung pong decided by chance, ibig sabihin, ang magdadala sa iyo sa tugatog ng tagumpay, walang iba. The Alpha and Omega, the beginning and the end, His name is Jesus Christ. Now, panahon na upang lahat po ng ating pong gagawin sa buhay natin, mga kapatid, ay hilingin natin sa Diyos, Lord, I want your favor in my life. I need your favor, Father. Gusto ko pong basahin po sa inyo in Psalms 133 verse 6. No? Ito, basa po ko ng mga verses. 33 verse 6. Ang sabi niyan is, no king, o 16, right? 16? 133 verse 16. Sorry. Psalms 133 verse 16. Tama ba? Sir, basta hanggang 3 lang yun. Hanggang? Walang 6. Walang 6? Walang 6, Pastor. O ibig sabihin, mali itong kopya ko dito. No? So, now, ang sabi dito, no king is saved by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. So, ibig sabihin, wala pong hari na po pwedeng magmalaki sa laki ng kanyang mga army o sa kanyang mga horses. Kung magmamalaki ka, sabi rito, no? Despite all its great strength, it cannot save. It cannot save. Now, in verse 18, the eyes of the Lord are on those who fear Him. Ang mata ng Diyos ay nandoon sa mga taong may takot sa Kanya. On those whose hope is in His unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. Meron din sinasabi rito sa Romans chapter 9, verse 13. Ito po kasi gusto ko pong ipakita sa inyo na yung kung taong nagtitiwala sa kanyang sarili kahit ito po'y hari, hindi niya may liligtas sa kanyang sarili. Pero si David, glory to God, he believes in God. Lahat ng kanyang mga lakad, he depend on God. At ito pong dahilan kung bakit po siya nagtagumpay. And in verse 13, Romans chapter 9, it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Nung nabasa niyo ba ito, I love Jacob, but I rejected Esau. Nung nabasa niyo ba ito, di ba parang may tinatangi ang Diyos? E paano pag ikaw si Esau? Di isawin ka na lang. Tapos si Jacob, ibig sabihin ng pangalan niya, madaraya, cheater. Pero mahal siya ng Diyos. Bisa nagtanong ako, Lord, bakit gano'n? Ngayon, kung hindi mo ako mahal, ano magagawa ko? Tama? But you know what? The Lord loves you. Not because you are good. The Lord loves you because you are in Christ Jesus. Ang dahilan kung bakit tayo minahal ng Diyos ay dahil tayo na kay Kristo. Ang sabi po dito sa verse 14, what then shall we say? Now, kung mahal ni Lord ang si Jacob and he hated Esau, what then shall we say? Is God unjust?
Sabi ko, are we saying then that God was unfair? Of course not. Kaya lang pagtitignan, parang unfair. Bakit mahal niyo si Jacob, si Esau hindi? Right? Verse 15. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Now, ano po ibig sabihin niyan? Minsan malilito tayo eh. Kaya minsan akala ng iba, paano yan? Talagang hindi ako mahal ng Panginoon kasi nga, maaaring hindi ako naitulad. May siguro, nasa lahi ako ni Esau. Nasa lahi ako ng mga ayaw ng Panginoon. Kahabagan ng Diyos, gusto niyang kahabagan. Kaya yung iba, sila po'y nagpupumilit na gumawa ng isang hakbang na kahabagan sila ng Diyos. Mga kapatid, I want you to know, ang pagkahabag sa atin ng Diyos ay nakadepende sa kanyang biyaya. At ang biyaya ng Diyos ay na kay Kristo Jesus. At dahil ikaw ay na kay Kristo Jesus, purihin ng Diyos lahat ng biyaya ay para sa iyo. And that is the right time, the right place, that is the favorable season of your life. Glory to God. Verse 16. It does not depend, therefore, on human desire or effort, but on God's mercy. Tingnan niyo na. It is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. Meaning, hindi mo kinakailangan pagtrabahuhan yung kaawaan ng Diyos. Ano may nagagawin natin? Maniwala ka na kay Kristo. You must be in Christ. Nang sa ganon, kaawaan at kahabagan ng Diyos sapagkat ang pagkaawa at pagkahabag ng Diyos at ang biyaya at pagtanggap ng Diyos ay na kay Kristo Jesus. So mercy means compassionate by divine grace. The Lord is compassionate to people who receive the ways of God. Kasi minsan, tayo pumupunta doon sa sarili nating kaparaanan. Now, if you go to your own way, ibig sabihin, you're trusting yourself. Then you're not trusting God. You're trusting your own way. But praise God, hallelujah! Ngayon 2024, we learn to trust on the Lord. Amen. And because we are in the right place at the right time, I tell you, the Lord will usher to you those people, the right people, upang sa ganun lahat ng pangako ng Diyos ay mangyari at maganap sa buhay natin. At masasabi natin mga kapatid, lahat ng ito ay dahil lamang sa kanyang kahabagan. Lahat ng ito ay dahil lamang sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Tingnan niyo po si Ruth. Kilala niyo po si Ruth? Isang Moabita. He depends on God. Actually, meron pong mga babae po sa Bible na talagang rejected. They're rejected. Pag titignan mo, wala nang kwenta. Pero, itong mga babae ito, ginamit ng Diyos mightily. Kilala niyo si Tamar. Hindi Tamad, si Tamar. Yung pong manugang ni Judah. Right? Si Tamar. Nagpanggap na prostitute. Actually, talagang gusto niya talaga masimingan yung kanyang, ano ba tawag na? Biyanan. Nagtalukpong siya para hindi siya makilala. And to make the story tambo yung ginawa niya. Of course, not pleasing the sight of God. Pero nagmula kay Tamar ang lahi ng ating Panginoon si Kristo. From the tribe of Judah. Alam? Bakit nangyari yan? Kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Minsan nga meron gumawa ng gano'n ng asawa ng pastor. Pastor pa. Hindi nga, mukhang yung asawa mo na talagang ginagawang kalokohan ko. Siguro, tinakwan. Nagpanggap rin ng prostitute yung babae. Sabi niya, pumunta doon sa dinadaan ng lalaki. Sabi niya, "Hi, mister. Free ako ngayon." Tinitigan ng lalaki. Kasi medyo madilim-dilim, mayroong lang ilaw na pula-pula siguro. Tinitigan niya. Sabi niya, "Ayaw ko sa'yo. Kamukha mo, misis ko." Nagsasawa na sa misis niya. Ganun yung ginawa ni Tamar. Hello? Ang problema dito, hindi na mukha ni Judah. But the grace of God was upon him. Hello? Hindi ibig sabihin na gawin mo yung ginawa ni Tamar. Pero ibig sabihin, ganyan kapag ang Diyos ang pumili. Isa pang babae, prostitute din.
Yung sa Jericho, alam niyo yun? Kilala niyo yun? Ano pangalan? Ha? Si Rahab. Si Rahab, prostitute. Pero dahil sa pananampalataya sa Panginoon, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas. Alam niyo, pag isa-isahin po natin lahat ng mga signs doon. He was saved because of the red ribbon, right? Yung red ribbon na yung dito sa bintana, at yung red na yun, it symbolized the blood of Jesus Christ. So, ibig sabihin, he was saved, she was saved because of the blood of Christ. Now, gusto ko pong ipakita sa inyo yung buhay po dito ni Ruth. Si Ruth po ay rejected. Si Ruth po ay casted out. They were hated by the Israelites. At mahirap na tao. Pero ito pong maganda kayo. Tinanggap niya kung sino ang Diyos ni Naomi, naging Diyos niya. So, ibig sabihin, she was at the right place at the right time because she believes and received the God of Naomi. Eto ngayon. Sa kahirapan ng kanyang buhay, naniniwala siya sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, it's all by the grace of God. Ang sabi po rito sa Ruth chapter 2, verse 2 and 3. No, dito. Ruth the Moabites said to Naomi, kasi ang ginagawa niya, namumulot lamang eh. Namumulot lang ng mga nahuhulog na mga ano ba yung butil na na palay, no? Ang sabi niya, let me now go to the field and glean ears of corn. Okay, dito na sa one day, Ruth the Moabite said to Naomi, let me go out into the harvest fields to pick up the stalks of grain left behind by anyone who is kind enough to let me do it. Okay. Dito po sa verse na to, dito po sa King James Version, ito po yung gusto kong ipakita. May King James Version ba yan? So, okay. Gusto kong ipakita dito sa King James Version. No? Minsan, pag nagbabasa po tayo ng Bible, pag nag-aaral po tayo, kinakailangan i-digest natin. Kasi when we digest the Word of God, doon po natin makikuha yung sustansya. Hello? Parang yung pagkain natin, when we chew it, we chew the food, kinukuha po natin yung sustansya. Hindi yung puro lunok ka lang ng lunok. No? Bahala na yung siya mo na pagtunaw nung kinain mo na. We need to digest it. Sabi rito, Ruth the Moabite said unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him, in whose sight, ano po yung inasa niya? In whose sight I shall find rest. Umaasa si Ruth na sa kanyang gagawin ay merong siyang matatagpo ang biyaya sa kanyang buhay. So Ruth was, looking for God's grace sa kanyang buhay. And said unto her, go, my daughter. And she went and came and gleaned in the field after the reapers. And you know what? And her hap, yung pong hapdan, and hap, dito, no? And a part of the field belonging to Boaz, who was of the kindred of Elimelech. Now, ito po yung nangyari. Umaasa si Ruth na matatagpuan niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang pamumulot lamang po ng mga butil. Mas mababa pa ang trabaho niya kaysa sa atin, right? Namumulot lamang. Wala nang pag-asang umasenso ang kanyang buhay. Pero sabi niya, I shall find grace. No, kapag gumagawa po ba kayo, siguro nandito na ako, kapag tanda, ganito na lang ako. Pagka medyo ugod-ugod na ako, hindi ko na kaya, uwi na ako sa amin. Gano'n lang po ba ang buhay mo natin? No. Dapat po araw-araw, when we wake up in the morning, I shall find grace. I am at the right time, at the right place, and I shall find the grace of God. At alam po ninyo, it so happened. Kaya nga po unprecedented eh. Pag sinabing unprecedented, talagang uncommon, hindi po talaga inaasahan na meet ngayon ni Ruth si Boaz. And we know the story. Nagbago ang buhay ni Ruth nung na-meet niya si Boaz. One Boaz in your life is enough
for your life to be transformed. And that Boaz, of course, is the kinsman redeemer. And our kinsman redeemer is no other than Jesus. Mga kapatid, do you believe that Christ can transform your lives? Amen. Do you believe that Christ can put you in the right place at the right time? Dadalhin ka sa mga tamang tao upang sa ganun, ang promotion ay darating sa iyo. Now, we need to proclaim then na sa lahat ng gagawin po natin sa buhay po natin is expect God's favor to take place because of the grace of God. Lord, I'm not good enough. Lord, I'm not strong enough. Lord, I'm not intellectual enough. But I depend on your grace. Oh, I tell you, mangyayari po sa buhay po natin ang tagumpay na hindi po natin inaasahan. Dumating po sa akin yung time na gusto ko na umuwi sa probinsya namin dahil ng pandemic. Kasi tubo po ako ng Cagayan Valley. Doon pwede kang magtanim ng gulay-gulay para mabuhay. Nung nagkaroon po ng pandemic, sumasahod po ako ng 32,000 sa church. Tapos, sumasahod ako sa school bilang spiritual director, 28,000. And then, sumasahod ako as a dean, 8,000. No? Kasi nga, Korean school. So, pag pagsama-samahin mo, may 60,000 ako, more or less, na tinatanggap. Actually, more than that because there are love gifts pa ng mga tinatanggap natin. Ano? Sabi ko, okay na to. Pero alam nyo, December 2019, sinabi ko sa amin at sa church, tanggalin mo na yung pangalan namin. So, ibig sabihin, pag tanggalin mo yung pangalan, tanggal na rin ang allowance mo. Hello? So, ibig sabihin, one allowance down, nawala ng 32,000. Tapos, naging shoulder mo pa ngayon, lahat ngayon na gastusin sa church. Sabi ko, okay lang, meron ba namang inaasahan na school? I'm receiving 28,000 at pumupunta ako sa school 3 times a week lamang. Although pag titignan mo, hindi na talaga magkakasya. So, dami ng expenses. Kaya lang, so ibig sabihin, December 2019, nagsimula ako. Pagdating ko ng March 15, 2020, lockdown. Nung nag-lockdown, nagsara yung school, nagsara pati church. So, ibig sabihin, yung kung inaasahan mo, nawala. Yung kung church, nawala rin yung mga member. Kasi bawal ang maggawain. You know? So, nang ginawa natin, lahat ng mga pastor ay naging artista sa Facebook. Actually, doon mo nakita si pastor. Nabuhay si Rudy Fernandez. Alam mo ninyo, nung muna I'm discouraged. Bakit? Walang nanonood? Walang nanonood. 2, 3, sabi ko sa mga member, nakakasama pala ng loob, pastor, ang dami mong member, tapos wala nanonood siya. Diba? Kasi nagagalit ka talaga eh. Kung pwede lang talagang, Lord, pakulugin mo nga na malakas. Where are they, Lord? Pero wala talaga. Tapos minsan nag-iisa na ng isa. Ang patindi dito yung nagsisiro pa, no? Tapos yung nag-isang gano'n, tapos pero lumabas pang emoticon, angry, ang dami. May intimidate ka talaga nagsasalita kasi akalain mo dahil sinasabi mo, mali. Amen? Kayo, kakanta ka doon, magtitiktok ka tapos ang lumabas sa emoticon. Tingnan mo kung hindi ka magsintonado eh. Pagkatapos kung nag-live, tingnan ko yung tinignan ko sino nag-angry, yung alat ko, pinaglaruan niya eh. Diba? Alam niyo kung bakit nga ako pinaglaruan? Kasi nandun sa likod ko, sabi niya, pumunta siya doon, pinaglaruan niya. Ang daming kwento mga kapatid. I was so discouraged. Hanggang paubos na po yung aking ipon kasi nga meron akong binabayan ng sasakyan. Diba? Alam mo ninyo, every day of my life, I am praying to God. And I says to the Lord, Lord, you are my riches. You are my blessing.
At ito po sabi ni Lord, hindi ko makalimutan. Anak, ang presensya ko ay sapat na upang maging kayamanan mo. Amen. Naging buhay sa puso ko yun. Kasi wala na akong tatay, wala rin kaming kayamanan, wala lahat. Iniwan mo po yung natapos ko sa kolehiyo. Hindi ko na pwedeng balikan. So ibig sabihin, wala na akong aasahan pa. Parang si Ruth. Patay na lahat. Patay na yun yung manugang niyang lalaki. Kaya nga sabi ni Naomi, huwag ka na sumama sa akin, wala na, hindi na ako magkakanak. Wala na siyang maasahan. Dumating sa buhay ko, wala na akong maasahan. Iwan po kung naranasan niyo pumiyak sa Lord sa bigat ng problema niyo, no? Naranasan niyo yun? One time when I was crying for the Lord, yun nga po yung sabi ng Panginoon. Ang presensya ko'y sapat na upang maging kayamanan. Since then, I value the presence of God. I love the presence of God. I'm always singing to God in my room alone. Minsan umiiyak ako dahil minsan, siyempre, naalala ko yung tatay mo. Ako pa panganay sa church, sa pamilya namin. The very last word of my father is that, sabi niya, alagaan mo mga kapatid mo, ha? Pero ito, yung pong profession mo, iniwan mo, tapos magpapastor ka ito ngayon, pati miyembro mo, ayaw din makinig sa'yo. Di ba? Eh, sino na lang asahan mo? Ang Diyos. Si Ruth, wala nang pag-asa, pero umaasa siya sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Yeah. Alam niyo, tinuloy ko lang po ang maglaya. Kahit wala nakikinig. Aba, hanggang isang araw, December 2020, merong nagpadala ng lump, 2,500 pesos, coming from Saudi Arabia, katulong. Na-bless daw siya. Sabi ko, may na-bless, katulong. Samantalang sa mga member ko, wala man lang na-bless. Wala man lang nagbigay. Nagkandaugan-ugan na sa akin, makangalan, wala man lang nagbigay. Alam mo, minsan yung inaasahan mo, hindi pala yun ang paraan ng Panginoon. God, sabi nga ni Pastor Bishop Jerry kanina, maraming kaparaanan ng Diyos para pagpalaan ka. Ang masasabi ko naman, God has a million ways to bless His people. Basta ang pinanghawakan ko lang is the presence of the Lord. Alam mo, natutuwa, umiiyak ko ako every time I receive the testimonies. Meron ba akong na-receive na testimony, doktor po siya na nasa Amerika. Sabi niya, I'm so blessed with the message you're preaching every day, Pastor Walter. Keep it on. Tapos bigay. Meron kami siya, nagbigay sa akin ng 5,000 pesos. After 4 days, nagbigay ulit 5,000 pesos. Maya-maya, nagbigay na naman. Wala pang isang buwan, naka-20 mil na siya nagbigay sa akin. Uy, nagtaka ako, grabe to. Alam mo ninyo, nung tinawagan mo, sabi niya, Pastor, I'm so blessed. Umiiyak siya. The time I heard the message of the Lord through you, ang init ng ulo ko, sinasaktan ko ang anak ko. Pero nung narinig ko yung mensahe, sabi niya, binuhusan ako ng malamig na tubig. Nabago ako, Pastor. Nagbago ang pananaw ko. I'm blessed. Ang tao pala pag nabe-bless, bumubunot. Amen. Kaya pag sinabi niyo kay Pastor, Pastor, bless na bless ako, siguraduhin mo may bibigay. Hello. Ito yun. That is the power of God's word. Guys, sila po ay nandoon sa kabila ng mundo. Kapag narinig nila ang salita ng Panginoon at nagbigay ng buhay sa kanila, I tell you, God will do miracles and He will supply all your needs. Alin hindi lamang siyang ginamit ng Panginoon. Meron pong ginamit ng Lord ng mga from Japan, nagpadala 110,000 tumataginting doon sa aking bank account. Maya-maya may nagpadala 180,000 yen, that is almost 80,000 pesos. Hindi ko sila kilala. Bulak-bulak ang kanilang profile, tapos Japanese ang kanilang mga pangalan. Hindi ko talaga makilala. Nakachat ko sila, sabi nila, Pastor, we are Baptist from Davao, but we are now residing in Japan. Ganun sila. We're so blessed, Pastor. We are so depressed, and yet when we heard the Word of God through you, I'm so much blessed. Kaya lang, Baptist sila. Kung ako'y nangangarap, pag napupuspos ako, ako'y nagtatang, Sundarama, Bundu, Rishiki, Riyale, Herebebe, Kibi, Riyale. Na wala mga Baptist, walang nagbigay.
Kaya minsan, kahit ako kuskus ako, iniiwasan kong mag-tansa. Kasi, pumupunot na. Pero sabihin ko sa inyo, God is a million ways to bless His people. Actually, nawala yung mga Baptist na yun. Nawala sila. Pero merong ipinalit ng Diyos. Nawala. Yung nagbibigay na. Maya-maya meron naman nagbigay from Taiwan. Basta pahingin mo yung bank account nyo. Kasi pag humihingi sa akin na ganyan, tapos mga OFW, siguro mga 2,000, 3,000. Pagka naman sa Japan, mga isang lapad, then 4,300, 4,500, something like that. Pero would you imagine, may pumapasok 30,000, 45,000? Wala pa akong member na nagbigay ng ganyan. Kaya sabi ko, pinagtsatsagaan ko lang talaga yung life ko yung mga member ko. And you know what? There's a lot of stories. During the pandemic, 2021, nagkaroon po ako ng brand new na van, 1.6 million. Yung mga tao dumarating na po doon sa church, they come from different places. Merong galing sa Amerika, magbakasyon pupunta sila. They want to see in person. Pastor Walter, sabi ko, this is an act of God. Ang misis ko nagsasawa sa akin, tapos merong gusto akong makita. Hindi ako pinapansin. Katapos alam nyo, kapag ikaw ay nabalutan ng presensya ng Panginoon, sabi nga ng isang dito sa Hong Kong, sa JL dumadalo. Lahat ng mga grupo niya sa JL, kasi meron silang mga group, di ba? Nakikinig sila, Pastor, there's so much space. Hindi ka pa nagsasalita, pinik mata mo pa lang na gano'n-gano'n. Naiiyak na sila. Alam mo ba, hindi ako makapaniwala sa ginagawa ng Diyos. Sabi ko, pilik, gumagano'n-gano'n pa lang doon ako. Nakapagpala na. Pero pag gano'n, oh, I tell you, that's the move of God. That's the move of God. It is God doing something. Katulad po ni Ruth, namumulot lamang siya. Kasi nga po, sabi ko, Lord, wala akong ipagmamalaki. Wala akong mataas na aral. Wala lahat. But when you know what? Just value the presence of God. Just be in love with Him. In love with the Holy Spirit. Sing a song to Him. Learn to sing a song with the Holy Spirit. As sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 18, make melody in your heart. Ano may make melody in your heart? Oh, you are so good, Lord. I love you, my Father. Kahit anong tinig mo, basta mahalaga, ang puso mo'y umaaway sa Panginoon. Sumasayaw kayo kasama mong batanas. Hindi, ewan ko, hindi yung sinasabi ko, pero sometimes I am dancing with the Holy Spirit alone. Sarap. Sarap. Minsan tumutululuhan mo. But that is the move of the Holy Spirit. I tell you. It is the Holy Spirit, the administrator of the new covenant, ang siyang magpapaunawa sa atin yung katotohanan, kahalagahan ng salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos ngayon ay magiging totoo, buhay sa puso natin. At kapag ito'y nangyari, glory to God, lahat ngayon ang sasabihin mo, even the word, praise the Lord, will become real to you, will become alive to you. Yung salita lamang na praise the Lord, totoo sa iyo, buhay sa iyo, nagaganap sa iyo, there is miracle. Hindi yung bukang bibig mo lang. Kasi there's a lot of Christians, bukang bibig lang yung praise the Lord, hallelujah. But you know what? If you understand the word hallelujah, it's glory to the Most High God because He did something good, something great in our lives. At gusto ko pong maunawaan natin ang dahilan ng lahat ng bagay na promotion natin maging po sa talino, tagumpay ng ating mga anak at yung po mga dumarating po ng mga negosyo natin kung bakit ito po ay lumago at napagpala at dumami pa. It's all because of Jesus na siyang may help together at siyang pinagmulan ng buhay. Amen. So that we can give Him the praise, the glory forever and ever in our lives. I tell you, if every Christian did this, sabi ko nga minsan, kasi I heard a lot about the testimonies of many successful pastors na po si Bishop Jerry at saka yung mga iba na kasama namin. Sabi ko, napakaganda mga patotoo namin. We have 40 million buildings.
60 million buildings, 100 million buildings. Pero you know what? Kapag yan ipagpapatotoo mo sa mga bilyonaryo, pagtatawanan ka nila. Pagtatawanan ka sa billion peso, and yet they have billions dollars. Right? Well, pero sabi ko, bakit natin pinapatotoo? Sapagat kahit maliit na bagay lamang, atin pong kinikilala na ito ay bigay ng Diyos. We want to give God the glory. Pero may pagmamalaki natin sa lahat ng tao, maski yung pinakamayaman na tao dito sa Hong Kong, lahat ng mayayaman na tao dito sa Hong Kong is katulad ng sinabi ng Bible, they are nothing without Christ in their lives. At natin may pagmamalaki ay walang iba kundi si Jesus. Ang tagumpay natin. Siya ang dahilan. And you must be proud of who you are. And His name is Jesus. The reason of supernatural coming in our lives. Mga kapatid, expect this. Expect this. Merong mangyayaring magaganap na supernatural taking place in our lives. Lalo-lalo sa ating mga Pilipino. Naniniwala ba kayo na tayo mga Pilipino ay gagamitin ng Diyos mightily? Yes. Gagamitin kayo ng Panginoon. Merong gagawin ng Diyos. Sa aming buong buhay ngayon, actually, sabi ko nga, I'm not getting any single cents from our offering. Pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako ng iba-ibang bansa, pupunta ako ng iba't-ibang lugar sa Pilipinas. I'm doing mission. Minsan, nagbibigay po ako sa mga churches about sa mga gamit nila. Hindi ko kinukuha sa church. All because of the glory of God. Ang dami ko pong may mga pinapakaral po. Meron tayong mga sinusuport ng mga pastor, pero all coming from our pockets. Ibig sabihin, galing po yan sa biyaya ng Panginoon. Ano ang gusto kong ipaabot dito? Ang Diyos, kaya niya tayong buhayin at gawing pagpapala. And you can start to be a blessing not when you get rich. Even now. Kung anong meron ka, maging lifestyle natin ang maging pagpapala sa iba. Start small. Hindi ka pwedeng magbigay ng malaki kung hindi ka pa nakapagsimula sa maliit. Alam? Start small. And I tell you, yung maliit na yan, na iyo pong patuloy na binibigay, I tell you, it will be multiplied. Nakikita po natin ang himala ng salita ng Panginoon. In this end time, we are living in God's miracle. And that is all because of the grace of God in our lives. Thank you, Holy Spirit. Will you lift your hands? Thank you, Holy Spirit. Okay. Everybody stand up. Everybody stand up. Father, thank you for your word today. Ibinakita mo sa amin that you are the Alpha and Omega. You are the Alepta, the beginning and the end. Ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, na from the very beginning, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan mo. At lahat ng bagay ay nangyayaring nagaganap sa buhay namin, O Diyos, the right place, the right time, the right happening, orchestrated by the Lord, happening good in our lives, ay dahil lahat kay Kristo. At ito'y nangyari, Panginoon, dahil binayaran ni Jesus ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Ama, maraming salamat po sapagkat ang presensya mo ang siyang tanging kayamanan namin. At ang presensya mo magbibigay sa amin ng tagumpay sa lahat ng aming gagawin. Ang lahat ng Diyos ng mga OFWs dito sa Hong Kong and everyone here, na naman ang kanilang trabaho at negosyo, Panginoon, sa bansang ito. Salamat, O Diyos, sa mga pagpapalang yan, pero ikaw ang kayamanan namin, Ama. Mawala man, O Diyos, sa mga resources, ikaw na source namin hanggat ikaw ay nandiyan dyan. You can produce many resources, Father God, as long as you, our source, is there, Lord. Thank you. And now I release the blessing to them. Everybody will leave your hands. Yes, Lord. Receive it. Receive the power, the anointing, the glory, the grace of God. In the name of Jesus, the wisdom, the bright ideas will come unto you. Kung ang mga Chinese ay naniniwala sa prosperity because of what they are doing, because of their action, kung sila naniniwala sa kanilang ginagawa, kung sila naniniwala na kapag sila nagbigay ng light, pagpapalain sila at simula ng kanilang pagpapala sa buhay nila, we are blessed because of Jesus Christ. And He is the source and the very foundation of our supernatural favor taking place in our lives. Father, thank you. We give you praise. We give you glory.
We give you honor forevermore. We proclaim your words to all people, O God. In Jesus' mighty name. I seal this so that to everyone. In Jesus' name, and all the people of God say, Amen. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Thank you so much, everyone. Thank you.